Ang PDP laban lamang po ang magtatama sa maraming mali na nangyayari sa ating bansa. Nagkakawatak-watak na naman po tayo bilang isang Pilipino. Kawawa ang bansa natin. Walang isang bansa na susulong kapag ka ang mamamayan ay watak-watak. Yun ang gusto nilang mangyari. Bakit mo tatanggalin ng Vice President? Wala siyang kasalanan. Bakit mo dadakpin yung dating Pangulo? Wala siyang kasalanan. Dahil ba merong namatay? Palagay na natin may namatay nga na marami. Dahil ba doon, kahatulan ang dating Pangulo at dadalhin pa sa ibang bansa? Bakit? Wala ba tayong hostisa sa ating bansa? Meron. Bakit mo hahatulan yung programa na ginawa ng dating Pangulo ng Republika sa base sa bilang ng namatay? Bakit hindi mo hatulan ng isang programa na ginawa base sa maraming buhay na kanyang naisalba? Sa maraming pamilya na kanyang nadepensahan. Maraming namatay, okay lang yun. Bakit? Sapagkat yung mga napatay ay hindi naman gagawa ng mabuti. Sila'y nagbebenta ng droga. Sila ang gumagawa ng droga. Silang nagkakalat ng droga. Ang sabi ng Pangulong Digong, hindi masisira ang pagkatao ng isang mamamayan. Masisira ang pamilya. Masisira ang lipunan. Bilang Pangulo, pananagutan niya na depensahan, proteksyonan ang kapakanan ng lahat ng Pilipino. Yun ang kanyang ginawa. At marami po ang nakinabang doon. Doon mo dapat hatulan ng programa sa bilang ng milyon-milyon na nakinabang sa programa sa ilalim ng War on Drugs ni Pangulong Duterte. Hindi dahil sa merong namatay, talagang may mamamatay sapagkat mga kriminal ang kanyang kinilabanan. Lalaban at lalaban sila sapagkat hindi naman sila gumagawa ng mabuti. Ngayon, papayag ba kayo na hatulan siya? Nandun siya mag-isa ngayon. Nandun siya mag-isa. Hahatulan siya ng hukuman na hindi kinakilala ng ating bansa. Papayag ba kayo? Pero sila payag. Tingnan nyo ngayon. Tingnan nyo yung team na yun. Hindi sila kumikibo. Wala silang paliwanag. Parang walang nangyari para sa kanila. Pero sa lahat ng dako, sa lahat ng lugar na puntahan namin, nalulungkot ang napakaraming Pilipino. Merong galit sa dibdib sa nangyari sa kapwa Pilipino na naging dating Pangulo ng ating bansa. Bakit po yung ibang mga inisyuhan ng warrant of arrest? Mga leader ng ibang bansa, nauna pang inisyuhan ng warrant of arrest ng ICC. Bakit hindi na-aresto? Nauna pa yung mga yon kesa kay Pangulong Duterte. Bakit sila po ay hindi inaresto? Dahil walang isamang mamamayan ng mga bansa nila ang nagkanulo sa kanilang leader. Dito lamang nangyari, kadugo, kapwa Pilipino, naging Pangulo ng bansa, walang kasalanan, ipinagkanulo ng sariling kadugo. Dito lamang nangyari. Papayagan nyo ba yan? Talagang hindi natin papayagan. Hindi po natin papayagan. Kailangan lamang po tulungan ninyo PDP Laban. PDP Laban ang gagawa lang ng paraan para po pigilan ang lahat ng kanilang binabalak. Hindi po pwedeng matanggal ang Vice President dahil wala siyang kasalanan. Hindi pwedeng hindi umuwi ang ating Pangulo dito sa bansang ito dahil wala siyang kasalanan. Sino po ang gagawa nito? PDP Laban. Nagkakaintindihan po ba tayo? Sa gabing ito, gagawa tayo ng isang kontrata sa pagitan ninyo at ng PDP Laban. Okay lang po ba yun? Kailangan igalang po natin ang ating kasunduan. Kasunduan para sa ating bansa. Para sa katatama ng maraming mali. Para maitama natin ang lahat ng ginawa nila na hindi makakabuti sa ating mamamayan. Ito po ang ating magiging kontrata sa gabing ito. Hindi ko po pinagsisihan ang pagpunta ko ngayong gabi. Napakalayo po ng Zamboanga Sibugay. Ang sabi ng aking isang advisor, Sir, kailangan mo ba pumunta sa Zamboanga Sibugay? Napakalayo niyan.
Dito lamang sa mga probinsya sa Luzon. Milyon-milyon po ang mga botante rito. Sa Zamboanga, Sibugay siguro, konti lang. Ano po ang sabi ko? Kahit 10 lang ang makita ko sa Zamboanga, Sibugay, pupunta pa rin ako. Ang PDP laban po kasi, kailangan makausap ang lahat ng Pilipino. Ang PDP laban, merong isang salita. Parang sabongero. Alam po niyo yung sabongero? Huwag po niyong ipagkakamali, baka akala niyo pinupropon ko yung sabong. Hindi po. Bawal po sa akin ang sabong at hindi ako marunong magsabong. Pero yung sabongero, meron pong isang ugali. Merong isang katangian na dapat sana yun ang mataglay ng isang maglilingkod sa isang bayan, sa isang bansa. Ano po yung katangian na yon? Ang sabongero kahit walang kontrata, kahit walang salitaan, senyasan lang, tuto pa rin niya. Alam niyo po yung mga senyas, hindi ba? O, senyas lang din. Kaya ganyan. Senyas lang, nagkakaintindihan na. Senyas lang. Senyas lang. Pero dito sa ating bansa, o may nagsabi, gagawin kong 20 piso ang 1 kilo ng bigas. Nangyari. Nangyari. O meron pa sinabi, I will be steadfast in my resolve not to recognize the jurisdiction of the ICC. I will not help the ICC in any way and in any form. Sabi niya. O ba't pinahuli ang ating Pangulo? Bakit? Yun po yung sinasabi ko sa inyo. Kailangan po piliin po ninyo yung team. Wala na po kayong choice. PDP laban lang ang gagawa nung ating pinag-usapan ngayong gabi. Pwede po ba igalang natin ang kasunduan natin, PDP laban? Pwede po ba ilakas natin para marinig hanggang sa Tacloban? Para po pag bumalik kaming lahat, kami pong lahat na nandito ngayon. Babalik po kami rito na masaya ang puso. Babalik kami bilang ganap na senador ng ating bansa. Babalik po kami para pa ulit-ulit naming sasabihin sa mga taga Zamboanga, Sibugay. Gikan sa akong kasing-kasing. Gihigugma ko kamong tanan. Salamat po. Rodante man, kuleta, tapang at paninindigan. Kahit anong laban, walang inuurungan. Boses ng masa, tapat na lingkod bayan. Sa Senado, ikaw